Morning guys, it's already 6:30 in the AM. Hindi, in the morning. So lumabas lang tayo para i-check kung wala nga bang lumot ngayon. Since kagabi ay napakaalon dahil sa sobrang lakas ng hangin. Medyo umambon-ambon kasi kahapon. So we are expecting na mababawasan yung lumot. So check natin. Tara. Oh, ayan. Low tide ngayon. Mukhang visible naman na hindi gaanong malumot ngayon araw na to. Yan, konti pa lang tao kasi napakaaga pa nga. And napakaganda lang ng vibe pagka ganitong early morning. Tapos may nakikita kang mga nagja-jogging. Yan, by the way, nandito lang ako sa may Starbucks. Yan ang Starbucks. Dahil malapit nga lang to sa ini-stayan namin. 3-minute walk. Yan. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda ang Boracay. Mapalumot season or hindi lumot season. Good morning, guys! Morning. This is a water day here in Boracay. It's already... Time check is 8 o'clock. So, kain lang kami and then punta na tayo sa beach. So, let's go. Tignan natin kung yun pa rin yung breakfast nila or binabago. Okay guys, cellphone muna tayo kasi nag-charge kami. Ay, nandito na uli tayo. Guys, good news for me. Ito, may lugaw ngayon, may congee. So, magko-congee tayo for today's video. And then, may white with bread tsaka with bread. And then, ito, okay, may cinnamon roll. So, matutupad yung pangarap ng anak ko. Oatmeal cookies, pancake. Ayan, pumipili siya ng breakfast niya. Yan, pumipili siya. Yan, matamis to pang pancake. Ito yung mga palaman. Meron pa rin pang salad. Fruits. So, ngayon, chicken adobo naman. So, alam niyo naman ang itsura ng chicken adobo. This one is smoked pork longganisa. So, I think yan sa akin. Oh, may fish finger din. Oh, may pa-mashed potato si Mayor. Mashed potato. At syempre kanin. And then, of course, tayo ay... Ayan, order din tayo dito sa egg station. And syempre, ayan, kape. So, ayan guys, ito ang aming kinuhang breakfast. Meron akong congee, kape, syempre, ayan yung kay Dida. Konti-konti lang muna. Ito si B. Ayan, thank you. Ito sa kanya, any bread na may chocolate, pancake. Ito ang aming omelette. Tapos, kumuha ako nung fish finger, longganisa, ayun lang, kanin, tapos tinry ko lang itong mashed potato na merong gravy. Diba, nagahang pa ang lola nyo, hindi pa kasi nagkape. Let's eat. Matabang. Haluin muna natin para kumalo yung patis. Yan. Magkalasa na. So, papatisan nyo guys. So, try muna natin itong omelette na may kanin tsaka longganisa. Sarap. Ay, fish finger. Mashed potato. Sakto lang. Kanin pa rin ako. Ang puti na mukha ko. Ay.
Hi guys! Nag-attempt lang naman ako mag-ayos-ayos. Mabubura din naman yun sa dagat. Huwag kayong ano. So, eto na nga kami guys. After na ng breakfast, bis na kami ng bathing suit. So, ito na si B, si Mima, si Dida, and punta na tayo ng Station 1. Hello guys! So, dito kami dumaan sa main road. Dito kami naglakad papuntang Station 1 na beach. So, ang gagawin namin, pag doon sa may area ng Sunnyside Cafe, doon kami papasok sa eskinita na yon. Saktong Station 1 beach na yon. So, bakit kami dito napadaan at hindi sa scenic view? Dahil ito pong batang ere, apparently, ngayon lang namin na-discover sa stay na to at her age, ayaw niyang napapasukan ng sand yung sinelas niya. Eh, hindi ko naman siya nabilhan nung shoes na pang beach. Wet shoes ba tawag doon? Basta ganun, guys. Hindi ko naman siya binilhan nun dahil hindi naman mabato ang beach dito. Pero, ayun. So, kung may makita kami, dito, bibilhan ko siya. So, ayun guys, kung medyo maselan din yung mga babies nyo sa texture ng sand or ayaw na papasukan yung chinelas nila, might as well bilhan nyo nung shoes na pang beach. And kaya dito kami duman kasi hinto siya ng hinto kanina dun sa beach side. Tinatanggal niya yung sand doon sa chinelas niya. So, 10 years bago kami abuting pumuntang Station 1. Kaya dito na kami nagpunta sa main road. So, mas madali siyang nakakapaglakad. Kaya nandito na tayo sa area na to. Malapit na tayo dun sa Sunnyside Cafe. Konting kembot na lang. Oh guys, nandito na kami sa May Mayas. Tingnan nyo guys yung beach. Pakita ko sa inyo. Oh guys, walang kalumot-lumot. Inanod na ng waves. Ito guys, ang Station 1. Banda doon parang medyo matao. Dito parang sakto lang. Hi guys! So kung makikita nyo, nandito kami ngayon sa Mayas, Filipino and Mexican cuisine. So bumili muna kami dito ng shake kasi guys, ayan o, nag-uulan. Okay lang naman mabasa kami kaso dala din namin kasi itong mga gadget. Which is why, yan, maliwanag. Which is why nakisilong muna kami. Nakakahiya namang wala kaming bilihin, diba? So, buti na lang yung bata. Gusto naman niya mag-shake. Hopefully, after namin mag-shake is okay na. Pero kung sakaling hindi pa okay at sobrang maulan pa rin, baka mag-end up kami sa hotel na naman. Inisip ko naman pa naman ito na yung day na talaga magbi-beach kami, ganyan. Eh, ayan nga. Inulan tayo, guys. What can we do? Ang sabi nga, buhay ay weather laang. At ayan na nga ang weather. Oh, hindi ba? Hi, B! At ang cameraman namin na poging-pogi. Oh, harap ka naman dyan. Wow! Yun. So, siya hindi makaswim dahil siya ang bantay ng gamit. Oh, guys, ayan na yung shake ni B. Laki pala. Talagang pwedeng mag-share yan. Binibidyohan pa niya. Oh, look at that face. Na seryoso, na seryoso. Oh, guys, tatry na niya. Sarap? No. Yummy. Talaga? Yeah. Patry. Ang sarap nga. Hindi siya yung lasang gamot. Ang creamy, tsaka lasang
Strawberry talaga. Sarap. Try mo. Ang creamy. Guys, ang ganda lang ng presentation nila, di ba? Meron pang padahon. Yan, yung dahon na yan. Alam mo kung saan galing yan? Dito lang yung galing yan, sa likod. Yan ang mga pilas-pilas na yan. Ayan na. Yan na kinuha yan, tapos nilagay dito. Yan. Eh, di ba? Fresh na fresh. Hello guys. So, Go. nakapag-swim naman ako sa beach. Ako lang. Ayaw kasi ni B dahil ma-wave. So, happy naman ako nakaswim na ako dun. And we're back at the hotel. And magsiswim naman kami dito sa pool. Eto guys. Hello guys! At tapos na nga kami mag-swimming din sa pool. Alamig-alamig din sa pool area kasi sobrang mahangin. Yun din yung nagpapalamig. Naligo na kami. May din ako, panlamig kasi lamig talaga din guys. Mahangin sa labas. 1:26 na ng tanghali. And magla-lunch pa lang kami, late lunch. Kasi medyo talagang nabusog din kami dun sa breakfast buffet kanina. Tignan natin kung saan tayo magla-lunch guys. Let's go! Bubuksan natin. Okay guys, so nandito kami sa Back Beach Burger. In-order namin tong smash burger. Eto, pakita ko yung menu. Yung pinaka-top right, yun yung in-order namin. Kasi mukhang yun yung bestseller nila. So maghahati lang muna kami kasi di ko sure kung mahahappy ba ako, ganyan. So try lang muna. Tsaka parang may gusto kaming, ako pala na itry na parang lechon place dito na mukhang interesting. So, ayan, late lunch tayo guys. Pakita ko sa inyo pagdating ng burger. Pinahati ko na din sa dalawa. By the way guys, si B, ang kinakain niya, yung KFC niya, 2 piece kasi yung binili namin kagabi. So, yung another piece niya, ngayon niya kinakain lunch. Kasi hindi rin siya kumakain ng burger. So, ayun. Struggles of a picky eater kid. Tinig niyo na ba ako? So guys, ito na siya, yung smash burger. Ayan, pinahati ko na. And ito ang fries. Tikman na natin. Ang lasa dito. Okay naman. Ano masasabi mo sa french fries? Mainit. Okay, ako naman mag-try guys. Tataob. Ayan. Okay naman guys. Talagang flat siya kaya smash. In-smash siya talaga. Parang siyang yung Brothers Burger. Para sa mga burger lovers. Malambot yung tinapay. Kakaiba yung sauce. Malakas yung lasa ng pickle. Pwede nyo itong itry. Pag nandito kayo sa Boracay, kung mas gusto nyo ng mga burger feels, ayaw nyo muna mag-rice. Kung hindi kayo masyado sure, gawin yung ginawa namin, nag-share muna kami. Tapos, pag nagustuhan nyo, madali namang umorder ulit. Guys, ang bill namin is $489.50 sa isang smash burger and fries. Medyo nasa pricey side lang siya. So, take note nyo na lang if pupunta kayo dito and itatry nyo. By the way guys, so napansin ko lang noon na ang usual customer nitong Back Beach Burger is mga taga-ibang bansa. Parang bihira lang yung makita ko na mga katulad naming lokal. Wow, lokal. Lokal ng Pilipinas. So, patok na patok siya guys sa panlasa ng mga puti. Yung napansin ko. So, if ganun din naman nyo, gusto ng taste buds nyo, kasi talagang nasasarapan sila dito, go for it.
Siyempre tayo kasi mga Pinoy usually hinahanap natin is kanin. So, may pupuntahan pa tayong isa ngayon guys kasi di ba nag-share lang kami dito para matry pa namin yon. Let's go! Okay, so kung makikita nyo guys, yan na yung Balabag Wetland, yung parang may tubig dyan. Ayun yung D-Mall, kasi tapat lang yan D-Mall na. And then, tatawid lang kayo dyan. Ito na yung Back Beach Burger. Sa baba niya is 7-Eleven. Ngayon, dito naman tayo pupunta. Dito naman tayo pupunta guys. And ito try natin yung parang lechon-lechon niya. Tapos may mga pa-music pa. Ito na siya guys. Ang pangalan niya, Tostadas Lechon. So guys, ito yung in-order namin, which is, yun yung specialty nila because of the name. So, lechon na tostadas and chicken. So, tatry lang muna natin guys. Pero marami pa silang iba. Ayan. Ito pa yung iba. Ayan pa yung iba guys. So guys, ito na yung chicken tostadas. Sinintay na lang natin ang lechon. Tapos binigyan kami ng gloves. Ayan. Para hindi kami madumihan. Ay, ayan na guys. Oh. So, ito yung lechon guys. Ito yung lechon. Try na natin. Okay, so ako naman ang magta-try ng lechon. Tapos mag-switch tayo. Funny face. Palit naman tayo. Magkaiba sila ng ano. Parang mas gusto ko tong chicken. Dahil dun sa sauce. Oo. For me guys, mas bet ko yung chicken. Ako rin. Ikaw din. Hindi ako may sa lechon. Now we know. At least pagbalik natin. Ito yung orderin natin. So ito, sobrang ano kasi, walang nagkakat nung ang tawag nun, nung flavor niya. Ito kasi yung sauce na puti. Parang somehow refreshing, no? So yun guys, tostadas, lechon. Tapat lang siya nung Back Beach Burger. Almost naman. Almost. So, ito guys, ang bill natin. Isang chicken tostadas and isang lechon tostadas. The total is $3.52 kasama ang service charge. $3.52. So, ang verdict ko guys, sulit siya guys. Try it here. Hello, I'm eating ice cream. Sarap na. Yeah, Ano flavor niya? vanilla. Guys, pakita ko lang sa inyo yung iba pang ino-offer ng Pink Moon Cafe. So, kung nagkikrave kayo kunwari ng ramen. Pero instant siya guys. Ayan guys, may mga Korean ramen. Tapos may mga drinks din. May mga products sila na Korean, ganyan. And then, meron din silang mga fresh lemon drinks. Cute siya. It's a cute place. Ayan. Tapos, meron pa siyang itaas. Okay, so from here, di ba nandito tayo sa may D-Mall, lalakarin naman natin ang Bulabog Beach.
Yes guys, so para sa mga first time, kayang-kaya po yun lakarin. So nandito tayo ngayon. Okay, so makikita nyo yung McDonald's. So dito tayo, nandito na kasi kami, kakanan kami. Okay, let's go. Pwede din naman doon sa kabilang side, pero kasi nandito na kami sa side na to. So lakad tayo guys. Itong street na to, ang babaybayan natin. Siyempre, dito tayo sa sidewalk. By the way, ito yung isang murang bilihan dito. Ito, pakita ko sa inyo. Ito guys. Yan. Mas mura-mura dyan ng konti kaysa sa Budget Mart. Tatawid lang kayo. Okay? So, halika guys. Lakad tayo. Dire-diretso lang. Tapos guys, babaybayin lang natin to guys. Dire-diretso lang hanggang makarating kayo sa dulo. Tapos yun na yun. Beach na yun. Bulabog Beach na yun. Dita, Dida. Ayan, dire-diretso lang daw kasi isa lang naman ang kakahantungan yan. At yun ay ang Bulabog Beach. So, yan, dito may parang talipapa. Ayan, guys. Ayan, dito tayo. Dire-diretsuhin lang natin yan. Ayan, dito may mga sari-sari store na dito. Ayan, may mini talipapa. Ayan, guys, so, kung di nyo pa na-experience bumili sa sari-sari store. Ayan, meron ditong mga sari-sari store. Up. So, Boracay Water pala pag diretso. So, dito tayo ngayon. So, dapat yata kasi yung kabilang side yung may sikreto ditong lagusan pala. So, I suggest guys, doon kayo sa kabilang side na kalye dumaan, paglalakarin nyo. B, hindi dyan. Grabe guys, di pa kami nakakalabas. Sobrang mahangin dito sa Bulabog. As in, feel na feel. Ang daming nagka-kite surfing guys. Kasi nga ayan, sobrang hangin. Eto na guys, pakita ko sa inyo. Nakita nyo yung mga flag? Ayun yung mga nagka-kite surfing guys. Wow! Sa buong time na nagpupunta ako dito sa Bulabog guys, ngayon ko lang naabutan tong kite surfing. Pero kailangan magsalamin kayo at baka mapuwing kayo. Ayan. Hindi ba? Ayan. Hindi ko yan kaya guys. Halika na anyway. Punta na tayo doon sa coffee shop. Halika. At yun ang talagang pakay natin sa lugar na to. So, dito tayo sa side na to, tatahak. Ha? Mahangin ba sa labas? Ito yung mga resort dito, Levantine. Ito, marami ding foreigner na nag-i-stay dyan. And kaibahan ng Bulabog guys, dito, brick road siya. Dito sa Bulabog. Tapos ayan, mas tahimik kasi dito. So, ang dami ding mga nag-i-stay na taga-ibang bansa, ibang lahi. Grabe guys. Alamig. Buti na lang meron akong shawl. Galing sa nanay ko, hiniram ko nga lang to. Galakad pa rin kami. Ito sila. Sana tama tong direction ko. Alam ko kasi sabi sa dulo daw yun eh. May mga nagja-jogging din dito. Ganda dito guys. Iba din yung vibe talaga dito sa Bulabog. It's a different vibe.
Guys, ito naman yung Aqua Boracay. Another resort dito sa Bulabog Beach. Ayan. Ang ganda din ito. Kung feel nyo magstay dito sa tahimik na lugar, ito sa beachfront siya, pero Bulabog, oh. Iba din yung vibe dito. The Attic. Ayan na yata. So, ito na yata yung coffee shop, guys. Smooth Cafe. Sobrang iba na din yung vibe dito sa lugar na to. Ayan na, medyo mas mapuno. Very quiet na yung ano niya, yung vibe niya. And tas parang wala naman masyadong naglalakad dito. So banda dun pa daw, Calma Cafe. 5-minute daw. Guys, ito na nga, Calma Cafe. Ayan o. And may mga net-net na gano'n. Next door, you let me know, okay? Thank you. Ito yung Calma Cafe. May matao yata. Tingnan natin. Dito pala guys, nagtitipon yung mga kite surfers. Oh. So medyo matao dito sa Calma Cafe. Baka bumalik kami doon sa Smooth Cafe kanina kasi very peaceful doon yung vibe. Walang tao. Ma-entertain kami agad ni ate girl doon na very smiley and pleasing personality. Wala masyadong tao doon. Saka ang ganda, may mga fish ang cute. Yes, so gusto mo balik tayo doon? Yes. Okay, sige, balik na lang kami doon guys kasi mukhang matatagalan kami dito. Eh gusto lang naman namin magkape. Alam mo naman na mga tita, ayaw natin ng matao, ganyan, tapos hindi ko pa nga alam yung orderin dito, yung mga bestseller, ganyan. Siyempre baka matagalan, so walang upuan. Doon na lang tayo sa very tita vibes, yung tahimik, peaceful. Anyway, balik tayo doon. It's also a very Mima. Yes. O, diba? Kilala niya ako. So guys, bumalik kami dito sa Smooth Cafe Boracay. Ito ang kanilang menu. Ayan. At syempre, ito yung talagang pinunta namin, yung coffee. O, ayan. Mga drinks nila. Ayan, madami pa sila. Meron silang iba-ibang food. May mga sandwich, pasta, mga ganun. So, nag-order na lang muna kami ng kape. Papapiliin namin si B kung may gusto ba siyang mga pastry, ganyan. Kasi busog pa naman kami doon sa pinood trip natin kanina. Tingnan lang natin yung kape dito and maganda yung vibe nga niya dito. At saka guys sabi ni ate, yung accommodation dito parang nasa 3+ lang according to ate girl. Siyempre, baka nag-iiba-iba din yun depende sa season. Pero guys, ang ganda dito. Kung ako, willing naman ako magstay dito, wala lang sigurong, parang wala akong nakitang pool. Which is yung inyong hinahanap nga ni B lagi. Pero maganda siya. So, halimbawa kung wala naman kayong kasamang bata na naghahanap ng pool, highly recommended ko tong lugar na to. Ang ganda ng vibe. Ayan guys, ito yung flat white nila. So, intayan na lang natin yung affogato. So guys, yan yung affogato nila. So, ibubuhos mo yung coffee dyan. Ibuhos mo lang lahat. Guys, ito yung affogato. First time ko mag-affogato. Kasi affogato take a bath kanina. So, hindi ko alam na. Ano ba to? Ice cream? Is coffee? Try natin. Matapang siya, no? First time ko to, hindi ako nagaganito eh.
Kasi alam ko lang coffee, alam niyo naman, 3-in-1 lang ako. Hindi man ako nag-i-Starbucks. Ulit ako. Oh, konti-konti lang. Bumibus na. Konti-konti lang, B. Oh, kumain. Ah! Oh, kain nila. Agawan Yung sila. banda para hindi tatama sa bato. How about this one? Oh! Oh! Ina! Sana madinig guys, pero highly recommended ko tong Smooth Cafe for the ambience, tapos location, and then ang dami din nilang available food. Although kape pa lang naman yung na-order namin. Pero nakikita ko naman doon sa ibang table na mukhang okay din yung food. So guys, ito yung bill namin, 375.80 for 2 drinks. Sakto lang, mas mura sa Starbucks. I mean, mas mura dito than Starbucks. Or same lang. Tsaka, maiba naman guys. Hindi naman lagi tayong sa mothership. So guys, ito na. Yan na yung sakayan ng mga tricycle. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo na maglakad pabalik. Pero in our case kasi guys, malapit lang yung hotel namin. So ito guys, mag-ano tayo. So guys, nakikita nyo diba sa likod ko yung I Heart Boracay. So pag nakita nyo na yan, ito na yung tamang daan pabalik dun sa D-Mall. So mula dun sa sign na yun, and straight ahead from the sign, ito na yung talagang daan, main road, na walang secret passageway. Dire-diretso na yan guys, pa D-Mall. So dito na tayo dadaan. Ayan na, and just like that, nandito na uli tayo sa hotel. Hi guys! So we are out and about again para mag-dinner. Pero sa totoo lang guys, inaantok na ako. Pero may kasama kasi kaming bata. So, di-dinner lang kami guys. At para mabalanse naman yung budget natin, para hindi laging mamahalin, magastos. So, dito tayo ngayon, guys. Dito tayo ngayon magdi-dinner sa Andox. Ito, guys, ang kanilang menu. Ayan. Dahil, guys, ang turistang gipit sa Andox kumakapit. Let's go. Turistang gipit na kami. So guys, ito ang bill namin. Tatlo na kami dito. Ang bill namin is 396. Yan. So ito yung pinakamura talagang option nyo. Kasi ito, tatlo na kaming may meal nito. Yung kahapon sa Jaspers, dalawa lang kami nun. Kasi yung meal ni B is galing KFC pa yun dahil nag-request siya. So 400 plus yun. Although, syempre, depende doon sa naging order. Pero kasi dito, liempo na din tong order namin. Pero 300 plus lang yung total. So, ayun, talagang kapag talagang budgeted guys, sobrang okay dito. And, ang maganda din dito sa Andox guys, may gulay options. Ayun, may chop suey, may sinigang, ayun, may sabaw din, may Bicol Express. So, may mga gulay.
So, kung namimiss nyo maggulay, meron dito. Kasi, syempre, pag sa restaurant, pag o-order ka ng gulay, medyo mahal. Dito yung chop suey nila is 109 lang. Yung isang platter na. So, ayun guys. Hintayin natin yung order natin. Okay guys, ito na yung food namin. Yung sa akin, yung M6 na liempo. And then, ito kay Dida, pansit canton. Tapos, KB is itong Dokito Pops. Patingin naman ng Dokito Pops, pabukas naman. May kanin na yan sa ilalim, guys. Popular daw to sa mga estudyante. So, ayan. Kain. Tikman natin yung liempo. Tikman mo yung gravy ko masarap. In terms of lasa, guys, mas panalo din dito. Hap ng liempo nila. Try natin yung pansit. Lagay ko rin sa gilid. Okay naman. Sarap naman siya, eh. Kunin ko na yung atay kasi hindi naman kayo kumakain ng atay. Ang sarap. Hindi malansa yung atay. Ngayon, tikman natin yung chicken pox. Ano, chicken skin siya, no? May laman din siya. Ito, chicken pox, guys. Sausaw natin sa gravy. Sarap nito chicken pox. Ang sarap nga. Talaga? Sarap yung chicken pox, baby. Crunchy siya. Mas masarap pa siya sa nugget. Ang verdict namin, laging highly recommended ang andok. Lagi siyang may lugar sa budget namin. Also, lagi kasi may branch ng andoks na convenient dito. Ang daming andoks dito di ba? Sarap ba yung Dokito Pop? Hindi. Sobrang lamig sa labas. Malamig ba sa labas, B? Mia. Sobrang lamig sa labas, guys. Ayan, ang lakas ng hangin. Para kang nasa Baguio, ganun. So, ayan, guys. We are back in our room. So, ang gagawin namin ngayon, guys, is magpapahinga na lang kami. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please paki-like nyo naman and share nyo sa mga gustong mag-Boracay. And also, please subscribe to our channel, The Cube Explorers, and sundan nyo na rin kami sa aming mga social media accounts. So, see you ulit tomorrow. Bye! Bye!